Huwag po tayong papasira, mga DDS. Kailangan solido lang po tayo, ha? Oh, yung fist bump na yan, kailangan nagkakaintindihan na tayo, ha? Solid na yan. At lalo pa nating palakasin at i-welcome natin yung mga solid. Basta po hindi tayo nililigaw. Basta po hindi tayo dinadala ulit sa budel-budel. Basta po hindi tayo binibiyak. Tatandaan po natin, divide and conquer po yung mga animal na yan. So pag binidivide ng DDS, huwag kayong papayag. Mag-iisip po tayo, alright? So alam na po natin yan, ha? Kailangan solid tayo. Ayan na yan. Okay, okay. So sa mga hahabol, huwag pong kakalimutan, diretso po like at subscribe kung kayo ay nasa YouTube at follow naman kung kayo ay nasa Facebook. At kung kayo naman ay mga bashers, you are welcome here. Kailangan tayo magkaroon ng diskusyon na intellectual. Hindi ibig sabihin kailangan mo maging matalino, huwag ka lang tanga. Ano ibig sabihin ng tanga? Ito topic natin, iba yung topic mo. Ang pinag-uusapan natin dito, politiko. Ang concern mo yung vlogger. Huwag po gano'n, ha? Huwag po tayo ad hominem. So kailangan, kung tayo ay bashers, kung kayo ay trolls, sulitin nyo naman po yung bayad na binibigay sa inyo ng inyong mga protector na mga politiko. Magkaroon po kayo ng lehitimong argumento. Huwag lang kayo magbabasa ng script ninyo. Kasi pagka ganyan, hindi tatagal sa inyo yan. Sayang ang bayad sa inyo. Magmumukha lang kayong tanga. O, di ba? Kasi walang intellectual conversation ang mangyayari. Walang intellectual argument. Tatandaan po natin. At ito po doon sa manghihirit, laging tatandaan po natin, let's always stick to the issue. Ha? Issue po tayo. Kasi pagka iniiba natin ang issue, ibig sabihin kinukulang na po tayo sa ebidensya. Halimbawa, bigyan ko kayo halimbawa. Teka muna, anong halimbawa? Halimbawa, sasabihin nyo sigurado ko ay sasabihin ko nari, sigurado ko kurakot si Pulong. O, kunwari, ganun, di ba? O, ganun ang issue nyo. Tapos, anong ebidensya mo? Ang ebidensya ko dahil dati meron siya, pinaghuhubad siya ng polo dahil siya ay may tato. So siya ay miyembro ng sindikato. Ha? Ano yun? Anong connect nun sa kurakot? Naiintindihan nyo ibig sabihin? So para magkaroon tayo ng intellectual conversation, dapat yung issue you connect. Hindi yung, ito yung ibinibintang mo, ang ebidensya mo, ito. O di ba? Anong mangyayari sa inyan? Ha? So, tinuturuan po natin ng Pilipino na hindi maging bitter. We always stick to the issue. Oh. Laging ganoon, ha? Oh, okay lang yung Tapos, kung ano yung content, ano yung topic. Pag lumabas ka na doon, ay naghahanap ka na ng kakampi. Di ba? So, laging ganoon tayo. Sa ating mga argumento. Kung kayo bashers, welcome po. Basta wag ad hominem. Alright? Jing Corpu, sabi niya, parang yak-yak lang ng yak-yak. O yun, tama. Agapito, tama coach, parang si Raul lang, wala sa topic ang mga sagot. Di ba? Yan ganun. Ito ibinibintang mo, ang ebidensya mo, ito nga. Ano yung tanga lang? Di ba? Ang layo. Di ba ganun? Oh. Miray Digawan, Yamanaka, maraming salamat po sa stars. Okay, simulan ko na po agad. Wag na natin pagtagalin. Ha? Sa mga hahabol, diretso po, like po agad at subscribe or follow kung kayo ay nasa Facebook. Okay, mamaya po tayo magbabasa ng inyong mga komentaryo. Vice President Sara Duterte
Natatakbo raw siya sa susunod na eleksyon. Pero hindi malinaw kung para sa aling posisyon, lalo't sa 2028 pa matatapos ang kanyang termino bilang vice-presidente. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Yun ang maganda sa lahat. Ops, nako, yari. Eto na ang Duterte. Eto na ang Sara Duterte. Parating na mga Duterte. Oh, si Sara daw tatakbo sa susunod na eleksyon. Naku, ano kayang tatakbohin nito sa susunod na eleksyon? Tatandaan po natin, yung susunod na eleksyon, midterm yon, midterm election po yon. Walang presidente, walang vice president yon. Ang president and vice president 2028. Ang sa 2025 lang ay senators, congressmen, mayors, lahat except president and vice president. Oh, ano kaya ang tatakbuhin ni Sara? Medyo pabor ako dyan, ha? Hindi ko lang alam kung pwede sa batas yan. Pero kung pwede sa batas yan, ay pwede. Wala din naman yung vice president. Ewan ko ba sa'yo, Sara, ano nakain mo? Dapat presidente ka na eh. Oh, pero maganda yon, no? Anong sa tingin ninyo? Takbo ka, Sara. Takbo ka, BP Sara, bilang congresswoman. Naku, ano pa ba ang tatakbuhin niya sa tingin mo? Tingin niya ba tatakbo pa yan? Kung tatakbo siyang 2025, kung sa senador? Hindi. I don't think so. Kung tatakbo yan, kasi andun ang problema. Ang problema ngayon, mga duwag yung iba dyan sa Congress. Sunod-sunuran. Oh, himod, no, kung madadagdagan ng mga kontrabida. Naalala ko po, sinabi ni Tatay Digong yan sa SMNI. At nung nag-dinner din kami nung linggo, sinabi din yan, kailangan talaga may oposisyon. Kasi ang napag-uusapan namin that time, ang bira sa kanya ng media, grabe. Ngayon, ang media, pansin nyo, tahimik. Lalo na si Rappler. Ano nangyari kay Rappler? Oh, di ba? Wala na eh. Walang oposisyon. Kailangan ng oposisyon. Kailangan natin ng isa't isa. Tahimik na media. Ang mainstream media. Social media na lang ang talagang naaasahan natin. Kaya palakpakan natin lahat ng mga vloggers. Yang mga, yan sila, Spencer Lacalle, siyempre Banateros Brothers, sila Jojo de Guzman. Mga maayos. Talagang, talagang oposisyon. 'Di ba? So, sige, asarin mo. BP Sara. Hindi. Ako seryoso, ha. Ay, thank you, Dulce Amores. Thank you po. Matutuwa ako, personally, seriously, natutuwa ako kung tatakbo siyang congresswoman. Sa katunayan, si Tatay Digong, mas gusto ko po maging congressman kaysa senador. Kailangan natin ng sisilip dyan eh. Ang problema natin nandyan talaga sa Congress, dyan sa Kamara. Sa Senado naman, more or less may numbers tayo dyan eh. At ang ganda niya, pag nagsama-sama sila, tapos andyan pa sila GMA, no? Malay natin, sa 2025, Speaker of the House na to si Sara. Malay natin si Tatay Digong. Ako shoot talaga sa banga. I would rather they run for congressman than senador. Plano sa politika ang isa sa mga inilahad ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa kanyang pagbisita ngayong araw sa Barangay Bagugalyara sa Davao City. Sa kanyang talumpati, inilahad ni Inday Sara na tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Yes, marami po, hindi ko lang po nabanggit pero marami po talagang mga DDS vloggers. Basta wag lang po kayong kasi may iba dyan na hinahati. Hinahati ang DDS, no? So, ingat lang. Bata, maraming lehitimong DDS vloggers. Igsuon, si Mayor Baste o ang ako ang maguwag
si Congressman Pulong, nagsulti sila, di sila magagan. Basi, di sila magagan. Meron bang Bisaya rito? Paki-translate, no? Sunod na eleksyon. So muna na ako din sa inyo ha, kay mangampanya ko sa inyo ha, kay magagan ko sa sunod na eleksyon. Hindi binanggit ni Duterte kung para sa anong posisyon ang kanyang tatakbuhan. Pero ang susunod na eleksyon ay sa 2025 para sa mga senador, kongresista at mga lokal na opisyal. Matatapos naman ang kanyang termino bilang bise sa 2028. Yun, ang ganda nun. Ay, yung susunod na election, maliwanag, bagamat hindi niyan sinabi directly kung saan. Ay, congresswoman ka na. VP Sara. Tagalog ba yung ano? Hindi ko mabasa eh. Love ko to. Thank you po for being a member for 19 months. Thank you, love ko to. Para mas delikado ang move yan, cause mas malaki ang possibility maging president si Tamba pag siya ang piliin ni BBM na BP. Hindi po. Hindi pwedeng BP si sa ano. May Senate President pa eh. Hindi pwede maging BP si Tamba. Tambay pwede. Kaya nga inaasahan niyan yung parliamentary maging prime minister. Pero maraming salamat ko to, love ko to ha. Thank you for being a member for 19 months. Sinusubukan naming klaruhin sa tanggapan ng Vice Presidente ang kanyang pahayag. Inihayag din ni Duterte ang kanyang pagkadismaya sa umano'y pamimili ng pirma para sa People's Initiative. Tingnan nyo po, number 1 topic natin, Sara Duterte, tatakbo. Anong issue niya? Etong bilihan ng boto or bilihan ng boto sa pirma. Pirma kapalit pera. Yan ang issue ngayon. Yan ang main topic ng lahat sa buong bansang Pilipinas. Huwag po tayong papayag maligaw. Sara, pirma ang topic. Pangamyandahan ng isang probisyon sa saligang batas. It is an insult to the ordinary and poor Filipinos. It reflects the character of politicians. Totoo. It reflects, yung politisyang nagbabayad, sinasalamin yan ang kanyang karakter. Pangit ang karakter. Tandaan nyo yan, ang politisyang namimili ng boto, pangit ang karakter niyan. Sigurado yan, magnanakaw yan. Saan niya babawiin yun? Bakit siya namimili? Alam niyang illegal. Diba? Magkakambal yan. Ang vote buying, magnanakaw. Asahan nyo na yan. Huwag na po natin paikot-ikutin. Huwag na po kayong papabudol. Tandem yan. Pag hindi ka naniniwala na ang vote buying ay magiging resulta ng pagnanakaw, niloloko mo yung sarili mo. Time-tested na po yan. Through experience, nakita natin ang bumibili ng boto, nagnanakaw. Gusto nyo ba isa-isahin ko? Hindi na. Alam nyo na eh. Di ba? Alam nyo, it's public knowledge. O sino ba yung namili ng boto last year? Last election? Sa tingin nyo, hindi nagnanakaw ngayon? Real talk po. Of vote by. May sabi pa rito, Coach Oli, Okada. O yan. May Okada issue pa. Male-maleta. Nilagyan ng Japan. Nasa Japan News. Male-maletang pera. Di ba? During elections. So, nakakasama ng loob na ginaganon yung mga tao
na kailangan pa silang suhulan para papirmahin sa People's Initiative. Totoo, nakakadismaya. Bukod sa nagbibigay ng pera, nagbibili ng boto, bukod sa magnanakaw yan, nakakadismaya po kasi bakit? Ganoon po nila iniinsulto ang Pilipino. Sa halagang 100, sa halagang 1,000, kaya na nilang bilhin ng prinsipyo. Ganoon po kababaw ang tingin yan sa mga mahihirap. Mga matapobre yan, mga entitled people yan. Alam nila, kaya nilang bilhin ng mga mahihirap. Huwag kayong papayag na kayo ay binibili. Ang baba pa ng tingin nila sa inyo. Binigyang diin din niya ang pagtutulungan ng barangay at mga nasasakupan nito sa panahon ng kalamidad. Kailangan din umanong mapagmatsyag at huwag magpadala sa mga taong may mga masasamang hangarin. Ito po, kaya nga kayong mga congressman, bantayan nyo po yung distrito ninyo. Kayong mga mayor, bantayan po ninyo yung mga city ninyo na make sure walang bayaran nangyayari dyan. Kung hindi, kasabwat din kayo dyan. Kung merong bayarang nangyayari dyan, dapat umimik kayo. Kung kayo ay hindi kasabwat, hindi pwedeng tatahimik lang kayo. O saan ba nanggagaling yung mga pirma na yan? Dapat alamin na natin. Hinayaan lang ba ng mga politiko nyo yan sa dyan? Kasi kung bananahimik lang din yung mga yan, ay kasabwat yan, wag na tayong maglokohan. Pinikit lang niya ng mata niyan eh. Totoo ba napipikit lang yan ng walang kasunduan? Nako, wag nga ako. Ay,